Identity maker number one, parents. You must never let go of them. Parents. Ano yung parents? God, your God-given foundation. Kasi lahat yan. Diba, yung parents, yan ka lumaki. Yan yung nagtuturo. Eh, pastor, yung tatay ko, nanay ko, wala namang kwenta. Alam mo ba, kahit feeling mo walang kwenta yung nanay mo, minamahal ka nila sa paraang alam nila. Even parents are still learning how to love you. Bakit magre-reklamo ka? Bakit hindi ganyan yung tatay ko, yung nanay ko? Sana yung tatay ko, dapat pareho po ni Bishop Di Vega. Mili. Paampun ka. Kung ampunin ka. Ano ba? Iisa lang yung tatay mo. Eh, walang kwenta. Kahit walang kwenta, yan ang binigay ng Diyos sa'yo. Kung wala ang tatay mo at nanay mo, hindi ka mabubuo. Yun palang magpasalamat ka. Dahil ngayon may chance kang matuto, may chance kang mag-grow, may chance kang maging successful. Meron kang pagkakataon na sundin kung ano ang design ng Diyos sa buhay mo dahil nabuo ka. Hindi naman sila magkasama. You know, I don't really, hindi ko talaga exactly know yung feeling ng isang broken family. Pero alam ko, nakikita ko yung mga nagiging sitwasyon. Pero kahit broken family ka, yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, hindi mo man maintindihan, pero yung Diyos nanindigan sa'yo. Ibig sabihin, yung kondisyon mo, hindi mo dapat sinisisi sa magulang mo, magpasalamat ka dahil buhay ka pa rin ngayon. Salamat, may dahilan na lang po ka. You have to understand, your parents are not perfect. Pero binigay sila ng Diyos. They are the first people God used na i-shape yung values mo, i-correct yung path mo, i-protect yung future mo. In generation where independence is high at yung rebellion glamorized, God's word still says, honor thy father and thy mother. Parang alam mo pa din ang magulang mo, tatay at nanay mo. Eh, pastor, di naman sila cool. Kahit hindi cool. Cool. Hey! Kahit na! Not even they're perfect! Kahit na, hindi sila perfecto! Because God chose them to raise you! Sabi ng Bible sa Ephesians chapter 6, diba? Sabihin naman Verse 1, children, obey your parents in the Lord, for nagre-reklamo ka, Bible naman pala yan. Ha? O, sabi nila, hindi naman sila right, pastor. Alam mo, ako mismo kinausap ng Panginoon dito Kahit hindi right, may verse pa rin sa Colossians. Yung Colossians, sa puso ko, ibigay ng, sabi na, ayaw mo maniwala sige, ayaw mo doon ka sa right lang O ito, ano sabi sa verse 20? Colossians chapter 3 verse 20. Young people, okay, Colossians chapter 3 verse 20. Read the word of God. Basahin na, sabay-sabay. Colossians chapter 3 verse 20. Ready? Read! Araw, hindi ka nagbabasa ng Bible mo. Kasi memorize mo lang yung children, obey your parents in the Lord, for this is right. In the Lord kasi, pastor. Sabi ng Bible, ano sabi? Ano sabi ng Bible? Napakalinaw. Children, obey your parents in all things. For this is well-pleasing unto the Lord. So, pag in-honor natin yung ating mga magulang, may kaakibat niya na blessing. Anong sabi ng, balik tayo dun sa Ephesians chapter 6 verse 2. Ephesians chapter 6.
Obey your children, Lord, obey your parents in Lord, for this is right. Honor thy father and mother. Oh, with promise. Ano sabi sa verse 3? Ano sabi sa verse 3? That it may be well with thee, that thou mayest live long on earth, wellness, and long life. Kung ikaw magbibigay ng karangalan sa magulang mo, pinaparangal mo yung magulang mo, sabi ng Bible, may promise, wellness and long life. Even dito sa Proverbs 1:8 and 9, sabi ng Bible, my son, hear the instruction of thy father, forsake not the law of thy mother, for they shall be an ornament of grace unto thy head and chain about thy neck. Yung parental wisdom, is it a burden? Hindi sa kabigatan. Yung advice, yung gabay ng magulang, it's a crown. Your parents' correction is not to crush you. To cover you. Huwag kang magalit sa magulang. Sabi ko sa inyo, kung mayroon nakakaintindi sa mga rebellious heart, ako yun. Bakit? Ganun ako eh. Black sheep ako ng family. I understand kung ano yung galit na hindi ko naintindihan. Wala naman yung ginawa yung tatay ko sa akin, pero may galit ako sa kanya. So I do things para magpapansin. I love my father. Don't get me wrong. Mahal ko siya. Pero galit ako sa kanya. Dahil yun yung puso ko. I don't understand. Pero galit ako kaya pag sinasabihan ako, kahit na tama yung sinasabi, sa puso ko, lumalaban ako. Ganun eh. Kayo, pag sinabihan kayo, di ba, agad-agad pumipitik yun. Hindi nyo kasi alam kung ano, hindi nyo kasi naintindihan kung ano ang generation today. Generation today, hindi nyo ba alam ang buhay? Ang buhay ay same-same lang. Kaya nga yung magulang pag nagsasalita sila, huwag mong gagawin to, huwag mong gagawin to, huwag mong gagawin to, huwag mong gagawin to. Because alam nila, mapapahawa ka. Huwag kang nagagalit kapag kinukurek ka. Huwag kang nagagalit kapag ginagabayan ka. Huwag kang nagagalit kapag pinapaalalahanan ka. Mama, papa, paulit-ulit. Balik-balik. Mas maganda ng balik-balik para maalala mo. Hindi yan pang sira sa'yo. Kaya huwag kang huwag dapat sumasama ang loob. Maging masaya ka din, may protection ka. Then may mga magulang pinapansin ka pa din. May mga magulang na hindi pumapansin. Bahala ka. Uy, mag-isip ka na. Baka hindi ka totoong anak. Dahil ang totoong anak, inukorek. Ang totoong anak, ginagabayan. Even in Proverbs chapter 6, 20-23, my son, keep thy father's commandment and forsake the law, and forsake not the law of thy mother. When thou goest, it shall lead thee. Tignan mo pag may instruction. Kahit saan ka. Alam mo yung mga magulang, may versikulo yan sila. Yung Proverbs, that is 20, train up a child in the way he should go. 22:6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Dahil hindi ka laging nababantayan ng magulang. Dahil pag yung mga magulang mo na sa bahay, nag-dorm ka na, may mga babae, ladies, may mga lalaki, mga isa na lang siya. May chat lang siya, oh. Papasalan ka. Tapos mapipil mo yung loneliness. Tapos sasabihin niya, okay ka lang. Malungkot ka ba? Huwag ka mag-alala, sasamahan kita. Burus. Ay, lak-lak ma. Sorry ma. Diba? You have to listen now. Tapos lahat ng pinakikinggan nyo, ilagay mo sa
sa kapote. Their instruction will guide you, guard you, and ground you even when they're not around. Ito yung kailangan. Bakit tinuturuan tayo ng magulang? Ginagabayan tayo. Dahil pag wala sila, yun yung bibit-bitin natin. Yun yung dadalihin natin. Yun yung magiging protection. Ay, sabi pala ni Mama, lagi akong tinuturuan. Iniisip kami at around 4:30 to have devotional, family devotional. Gigising yan, nagsisikap yung tatay ko, o kanta tayo, eh ako. Ayoko talaga yan, parang kasi gusto ko patulog. Pababasahin kami ng Bible, Proverbs chapter 1, Proverbs chapter 2, Proverbs chapter 3. Hirap pa kami magbasa, pero pinapabasa kami, and then kakanta kami. Ito yung ginagawa namin every morning. Kaya ang ginagawa ko, para hindi ako makita, pumapasok ako doon ako natutulog sa loob ng cabinet. Para hindi ako makita. Dito. Siyempre, mas matalino pa rin yung tatay kaysa sana. Sarap ng tulog ko, tapos binubupak ko kasi gano'n. Cool! Bumusunod! Bumusunod naman. Ayos si Bopo mo! Kasi strict yun eh. Pero ngayon hindi na siyempre. Yun ang trabaho. Yun ang ginagawa namin. Kaya maraming galit ko. Ang dami kong hindi maintindihan, pero yung galit ko, nagbubuo sa akin. Pero the more na naiintindihan ko, the more na nakita ko yung sacrifice ng tatay ko. Alam niyo ba, one time, pinalo ako. Meron akong, sino nakapag-aral ng ACE? School of Tomorrow. Nakapag-aral ng School of Tomorrow. School of Tomorrow. Hindi na maintindihan yan. Kami. Meron kami tinatawag na detention sleep. Nagkaroon ako ng 3 demerits. Hindi ko na papirmahan. So pumunta ako ng bahay para papirmahan yung aking detention sleep. For 30 minutes dahil 3 ang aking, 20 minutes. Then 3 ang aking demerit. So detention ako, uupo lang ako dapat, tapos wala akong gagawin for 20 minutes. Ganun yun, boring ba? Yun ang pampakay ko sa mga yung people, boring. So, pinapirma ko. That time, maliit yung tatay ko. Pag Dad, meron po akong detention sleep, papirma ko. Ulit mo talaga, no? Tigas sa ulo mo! Nakita ko siya, nakita ko sa soro. Tapos, ginano ko. Ulit ka! Wala ka talaga ano? Balik! Yung sitron, talagang umigot dito. Nakamdaman ko, may corona na ako. Talaga. This is true. This is how my father disciplined me. Sobrang kulit ako. Doon na ako sa corner. I was there. Sa corner. Umiiyak. Talagang naramdaman ko yung sitron all over my body. And after that, sabi ni Daddy, magtino ka. Magayos ka. Hindi talaga ako. Tapos umalis siya. Then si Mami pumasok na. Then my mom said, sabi ni Mami, pagpasensyahan mo si Daddy mo ha. Magtingin lang yung paningin. Ano ba yun? Yeah. Dilim. Yun ang naranasan ko. At sinasabi ko, galit yung puso ko. Pero alam ko, mahal ko yung tatay ko. Habang lumalaki ako, naiintindihan ko kung hindi ako binumog ng tatay ko. Wala ako dito na yun. Binumog na nga ako. Ganun pa nga ako eh. How much more hindi ako nabubog. Intindihan nyo, kung anong nangyayari sa atin, it is part to save us. Huwag kang magalit. Yung tatay, nanay mo, minamahal ka sa parang gusto na, bakit sila nag-aaral din pa paano mahalin ka, turuan ka? Huwag kang magalit, hindi mo kasi maintindihan, walang connection man. You don't understand our generation. They are still learning. If they are still learning, pwedeng mag-learn ka rin paano mahalin yung magulang mo. Because hindi sila. Alam mo, pag nagsasabi ako, Dad, I love you. Sabi daddy ko, copy. Next time, ano ba? Dad, I love you. Okay. Sige. Ano sabihin mo?
Ay mas malala kay Mama Isa. Pa, I love you. Mushroom. Mushroom.